Masayang araw, mga ka-PL. Tila bumahag ang buntot ng mga dogi ni Tamba na taga-Quadcom, mga ka-PL. Ha? Tumiklop kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung noon, panay ang hamon nila, o nasaan na si Duterte, bakit ayaw dumalo sa Quadcom hearing? Tila natatakot yung dating presidente. Pero ngayon, mga ka-PL, na kumasa na ha? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, aba, ha? Pinospone naman ang schedule ng hearing nila dyan sa Quadcom. Di ba kagabi, naisabi ko ho sa inyo na sa darating na Miyerkules, petsa 13, dadalo o haharap ang dating Pangulo sa Quadcom hearing. Aba, 43 minutos lamang ang nakalipas mula nung naipostpone ng SMNI, mga ka-PL. Iniurong po nila sa petsa 21 naman. Hindi ko malaman kung tumiklop o baka naman nag-iisip pa ng mga tanong na ipanggigisa nila sa dating Pangulo, mga ka-PL, kasi kung bubugo-bugo sila magtanong sa dating Pangulo, aba, sila ho ang magigisa. At lalabas na kahiya-hiya ho sila, mga kababayan. O ito po ang balita mula po sa SMNI. Basahin ko po. Ang ganda ho ng caption ng SMNI, mga kababayan. Ang lakas pong mag-asar. O ito, kamera. Ha? Tiklop ng kasahan ni PRRD? O question mark naman po. O ito, hindi na muna itutuloy ng House Quadcom, ha? Ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Kita nyo na. Ito pa. Ito'y kahit kakasana-sana sa kanilang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ng personal ang katanungan ng mga mambabatas. Sa halip na sa Nobyembre 13, mauurong na sa Nobyembre 21 ang investigasyon, mga kababayan. Nagluluto pa sila ng mga itatanong sa dating Pangulo. Baka kasi sila po ang gisahin ni tatay. Tuloy. Humingi naman ng paumanhin ang Quadcom sa dating Pangulo. Hingi kayo ng paumanhin. Siguradong nakabili na ng ticket yan. Ewan ko lang kung nagbigay kayo ng plane ticket ni Tatay Digong at ng mga bantay niya. Sigurado namang mayroong kasama si Tatay Digong, mga kababayan, na mga mag-aalalay sa kanya. Kasi nga naman, di na magkalakasan ng katawan ni Tatay. Medyo malambot na ang tuhod. Kinakailangan merong isa, dalawa o hanggang 4 katao ang makakasama niya sa biyahe. Buti sana kung sinagot ng Quadcom, mga kababayan. Baka naman pati si tatay pa ang namasahe doon sa mga kasama niya. Abay, gagastos na naman. Wala nang pera itong dating Pangulo. Tapos kayo pa urong-urong. Kapag ka nagbigay kayo ng petsa, ituloy nyo na. Kasi udang gisahin nyo. Ha? Kayo, ng dating Pangulo. Bira naman kayo. Ito pa. Sa kabilang banda, andito na sa Metro Manila ang dating Pangulo at mga staff nito nang biglang iurong ng kamera ang investigasyon. Buti na lang, mga kababayan. Nasa Manila na si Tatay Digong. So, mag-aantay sila na matagal-tagal doon. Okay na tayo doon sa plane ticket. Pero yung pauwi, malamang baka
Yung plane ticket pa uwi nila, baka syempre, i-reschedule nila yan. No? Gastos pa rin yan. O yung titirhan nila, hotel, may ambag kaya ang kamera. Huwag tayo mag-focus dyan sa gastusin. Dito tayo mag-focus mga kababayan sa mismong sulat po nila. Ayan pa. Ito na ho ang sabi, Committees on Dangerous Drugs, Public Orders and Safety, Human Rights, and Public Accounts. Notice of rescheduling of 11th Joint Public Hearing. 11 November 2024. Honorable Rodrigo Roa Duterte, o Duterte sa baba. Sir, please be informed that 11th Joint Public Hearing originally scheduled on Wednesday, 30 November 2024 has been moved, mga kababayan. Move. To Thursday, 21 November 2024 at 9:30 a.m. at the People's Center Building, House of Representatives, Quezon City. We apologize for any inconvenience this may have caused on your schedule, but rest assured that we will keep you informed of any further development. Thank you for your understanding. If you have inquiries, please feel free to contact the undersigned of the Secretariat through our email. Mga kababayan, pinagbigyan na kayo ng dating Pangulo, kayo mga taga-Quadcom. Tapos, kayo naman itong umurong. Hindi malaman kung tumiklop, bumahagi ang buntot ninyo. Paano kung mabanas itong dating Pangulo? Alam niyo naman yan, kung sa Bisaya, paputong na yan kasi dahil dito sa edad niya. At syempre, meron niyang kaunting, alam niyo yung kaunting pride kasi dating Pangulo yan Tapos gigisahin pa ninyo dyan sa kamera. Paano kung mabanas ito? At hindi na ito dumalo sa 21. Abay, napakahaba nung araw na yun. 13, ilang araw ang lilipas. Abay, nakakapagod yun para sa mga naghihintay katulad niyang meron na ang edad. O baka sabihin naman ninyo, pag halimbawa hindi tumuloy itong dating Pangulo dyan sa pagdinig sa Quadcom, sabihin nyo, naduwag. Tila kayo nga itong naduwag. Kumasa na ang dating Pangulo sa petsa 13. Tapos kayo naman ang umurong. Huwag ganon, mga sir. Kayo ay mga kapitapitagang mga kongresista ng ating bansa. Kung meron kayong ipapatawag sa inyong walang kwentang hearing na yan, huwag niyong iuurong at naroon na pala sa Manila ang dating Pangulo. Nakakapagod maghintay. Hindi yan komportable matulog sa tulad ng hotel na medyo matao, maingay ang paligid. Di hamak na mas maganda ang paninirahan niya dito sa Davao. Ma-stress yan. Samantalang dito sa Davao, komportable siyang nagpapahinga sa tahanan nila. Tapos, sasabihin nyo, pita 13, sabay iuurong ninyo ng 21. Wag ganon. Paano kung mabanas nga? At umuwi na lamang niya ng Davao. At hindi na naman kayo siputin. Sabihin nyo, duwag. Pinagbigyan na kayo. Pwedeng mangyari yan, na umuwi na lamang ng Davao yan, at wala kayo magagawa. Kailanman hindi nadadalo yan. Ito yung, kagabi mga kababayan, message sa amin, nung sinabi ko po sa inyo na dadalo na sana. Kaso umurong naman ang bayag dito ng mga taga-Quadcom. Binura ko lang po yung pangalan ng sender. Sabi, please make an announcement on your SOCMED pages that PRRD is facing Quadcom on Wednesday,
the 13th. Oh, thanks. Kaso, umurong man yung young balls na mga Quadcom. Nag-iisip pa sila mga kababayan kung ano po ang mga tanong na ipanggigisa nila sa dating Pangulo. Malay natin baka ganun ang iniisip nila ngayon. Teka, isip muna tayo ng mga malalimang tanong. Tayo ang gisahin yan. Ayos! Magkaantabay na lang po tayo mga kababayan. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.